May plano na po akong umalis noon para mag-espesyalista sa abroad. Kasama ko pong nagpaplano yung aking girlfriend. Nandun na siya ng mahigit 5 buwan. Nung malapit na po akong umalis, hinatake yung father ko. Hindi na pwedeng magtrabaho. Ang nanay ko may pulmonary tuberculosis. Yun yung pinakagrabing stage na ng TB. Yung kanilang mga negosyo, bangkarote, may mga nakasanla sa bangko at marami yung iilitin. Nung pong mga panahon na yon, pakiramdam ko may bumabaksak sa ulo ko ng sabay-sabay. Ang unang desisyon ko noon, putulin ang ugnayan ko sa girlfriend ko. Mahal, patawarin mo ako. Hindi na ako makakasunod yan sa'yo. Kailangan kong itaguyod ang pamilya namin dito. Ayokong madamay ka pa sa mga problema ko. Kahit napakasakit nito sa akin, pinapalaya na kita. Nung magka-desisyon na po ako ng ganon, na aalagaan ko na lang yung mga magulang ko, tapos bubuhayin ko kung ano yung pwede kong buhayin ng mga hanap buhay nila. Paghating gabi na, katingin ako sa langit na ganyan. Sabi ko, sakluluhan ako kasi hindi ko kaya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nung high school po ako, madalas kong naririnig sa mga pare, Mga kapatid, palagi ninyong tatandaan na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa lamang at walang pagkakaunusan. pero sa kanila ko rin yung naririnig na ang Diyos Ama mas dakila sa anak. Para kung hindi ko ma-reconcile kasi wala naman hong magturo sa akin para yung mga doubts ko mawala. Napasok na ako sa proper medicine. Nawala na po yung panahon ko para magbasa ng Biblia. Nag-training na ako ng internal medicine sa Veterans Hospital. Yung pag-aasikaso ng pasyente, talagang kulang na kulang po yung oras ko. May plano na po akong umalis noon para mag-espesyalista sa abroad. Kasama ko pong nagpaplano yung aking girlfriend. Nandun na siya ng mahigit 5 buwan. Nung malapit na po akong umalis, hinatake yung father ko. Hindi na pwedeng magtrabaho. Ang nanay ko may pulmonary tuberculosis. Yun yung pinakagrabing stage na ng TB. Yung kanilang mga negosyo, bangkarote, may mga nakasanla sa bangko at marami yung iilitin. Nung pong mga panahon na yon, pakiramdam ko may bumabaksak sa ulo ko ng sabay-sabay. Ang unang desisyon ko noon, putulin ang ugnayan ko sa girlfriend ko. Mahal, patawarin mo ako. Hindi na ako makakasunod yan sa'yo. Kailangan kong itaguyod ang pamilya namin dito. Ayokong madamay ka pa sa mga problema ko. Kahit napakasakit nito sa akin, pinapalaya na kita. Nung magka-desisyon na po ako ng ganon, na aalagaan ko na lang yung mga magulang ko, tapos bubuhayin ko kung ano yung pwede kong buhayin ng mga hanap buhay nila. Paghating gabi na, katingin ako sa langit na ganyan. Sabi ko, sakluluhan ako kasi hindi ko kaya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napakabilis unang sagot sa akin ng Diyos Napakabilis. Dumating yung mga kagrupo ko sa veterans. Nung pong sinabi niyang, ano bang problema mo, pera? Tumango po ako, ginamit ko yung pera. Nagpunta na ako sa Cagayan. Doon po ako namili ng palay. Umayos na yung hanap buhay ko. Nung pong makaraos naman ako sa hanap buhay ko, para pong nagsisimula uli yun ang pagbabasa ko ng Biblia Kasi meron akong farm, kain ko na rito sa hapon. Pupunta na ako doon. Kasi alas 12, alas 3, diyan po madalas lumabas yung mga magnanakaw Kaya po pagka alas 12 na, antok pa rin ako, bubuksan ko ang TV. Sa TV naman po, karanang alas 12, puro programa ng datindaan ang mapapanood mo. Kaya po parang no choice. Grabe naman itong mga ngaral na to. Binabati ko sa mga pare. Nako. Mapatay nga. Pero parang totoo naman sinasabi niya. Pero pasalamat din po ako. Hindi ako katulad ng ibang Katoliko. Para po bang sarado yung isip nila. Habang buhay silang Katoliko, mamamatay silang Katoliko. Hindi ho ako ganun. Yung paliwanag, pag naintindihan ko, okay sa akin. Kaya po nung may nagyaya sa akin na doon makinig sa Apalit, personal na panonood,
tumama po ako kagad. Nung pumabautisman ko, yun ang pakiramdam ko, parang ang gaan-gaan ang katawan ko. Ang hindi po magandang nangyari sa akin, nung malaman ng mga kakilala ko, mga kamag-anak ko, na nagpabautismo ako. Dok, taga-MCJ po kayo? Oo po. Naku, sinasabi ko po sa inyo, bine-brainwash lang po kayo niyan. Nga pala, Dok, baka pwede po ulit maka-libreng konsulta. Masakit po kasi yung dibdib ko. Okay lang po. Hindi naman ako parang uto-uto, nauuto-utoin na. Ano na lang iniisip ko. Ngayon po, nung ako mabautismuhan, hindi ko naman po pinapansin. Kaya lang ho, parang nahalata ko, parang dumadami yung blessing. Yung mga proteksyon nung bagyong Ulysses. Ito po ang hindi ako maniniwala na nagkataon lang. Kasi po, merong isang mahabang ahas. Mahigit to, isang dip ako eh. Nagdaan dyan sa harap. Sabi yung bata, aso, gagapang. Hindi ho namin pinapansin. Kasi bata pagkasabi ho ng batang gano'n, na ahas, gagapang, sandali lang ho, may lumapit sa akin lalaki. Nahuli na niya yung ahas. Ang nakakakilabot ho, yung humuli ng ahas, espesyalista ho sa paghuli ng ahas. Parang yung sa Roma 8:28 na pinagtatapat-tapat, pinagtitiap-tiap ang pangyayari para maligtas ka. Yung po kagad ang naisip ko eh. Talaga hong proud na proud ako na napunta ako rito sa iglesia. Lalo na nung naririnig ko na si Brother Daniel. Allah, bakit ganyan ang sitas? Tinuhog-tuhog na niya, pinag-connect-connecta na niya. Kahit kay haba-haba, makita mo magkakokonekta. Talaga naman pong magkakonekta. Pag naintindihan mo, talaga magkakokonekta pala. Maisip ko yung pinanggalingan kong religion. Wala naman hong ganun. Hindi ho nga dapat ipagkumpara. Para ka nagkumpara ng 100% sa 0%. Paano mo ikukumpara yung wala naman sa kanila? Ako po si kapatid na Anselmo Nicolas at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.